Praise God. Isang magandang gabi po sa atin lahat. Mga minamahal mga kapatid. At once again, today is Tuesday. Ano po? Tuesday ngayon. So ito po ang ating dating JCLG Online Bible Study. Every Tuesday and Friday, 7:30. Pero nakakapag-start tayo, 8 o'clock na eh. No? Pero basta tuloy lang po tayo. No? Sensya na po kung medyo ginagabi tayo, pero ating sisikapin na i-compress lagi para huwag naman kayong gabihin. Malaga, tuloy tayo ng tuloy. Kahit medyo marami tayo inasikaso, dire-diretso lang tayo. So, purihin ng Panginoon, nawa po, nasa mabuti tayong kalagayan. Ano? At purihin ng Panginoon. Sa gabi po ito, tuloy po natin yung series natin about faith, ano? At magpakalakas tayo sa pananampalataya. Almost a month na yata na series natin ng faith. Iba-ibang angulo ng principles of faith na napakahalaga nating dapat matutunan. Ano? Mga karaang panahon, siguro mga 30 years ago, almost 30 years ago, almost 20 years na mahigit nagturo ako about faith, about principles of faith, no? Dahil ito isa sa favorite topic ko ng araw. At umuulit-ulit lang ngayon if needed talaga. No? At kailangan talaga natin magpakalakas tayo sa pananampalataya. Hindi lang, every time I share the principles of faith, biblical faith, hindi lang kayo lumalakas, ako rin. No? So praise God, maraming po salamat. Ang ating po tinatalakay ngayon is the God kind of faith. Ito po ang title ng topic natin sa mahabang series natin, no, almost 1 month na. Hindi maaaring hindi pasasayaran ito. No? So this is the God kind of faith. Bakit tinawag na God kind of faith? Kasi ito yung pananampalataya na kagaya sa Diyos. Ang tanong, sabi ng iba, yung mga matatanda theology, hindi mahagip ito eh. No? Bakit magkakaroon pa ng pananampalataya? Ang Diyos ang pananampalataya, yung pagtitiwala mo sa mas mataas sa'yo. Kasi nga, ang kanilang belief, ang kanilang paniniwala, ang pananampalataya ay basta paniniwala. Ano? Nandun sa very shallow na pagkaunawa. Pero pag pinag-aralan mo ang pananampalataya, ang faith ay malalim pag-aralan po. Ano? It's not just ordinary believing or trusting God. Faith is power. Faith is a force. No? Force yan, power. Na pag na-activate ang faith, na ang isa sa mga principle dyan, no? Basic principle ay yung kung ano yung pinaniniwalaan mo ay mangyayari, magkakatotoo. No? At sa Garden of Eden, napag-aral natin yung faith versus fear na ang pananampalataya after the fall of Adam, nabaligtad yung faith ni Adam, pati ang buong mankind na damay, nakapasok ang fear sa mundo. And fear is not a new thing. Fear was faith perverted. Nung magkasala si Adam at si Eva, mas tinanggap nila at sumama sila sa diablo kaysa sa Diyos na nagbigay ng instruction, nagbigay sa kanilang salita. Dati pananampalataya ang meron sila sa puso nila pero napalitan ng fear. Tinalakay natin last week na kaya nung tumawag ang Diyos, no, nasaan ka? Adam, where are you? Hindi ibig sabihin hindi makita ng Diyos si Adam. Alam ng Diyos, God is omniscience. Ang tinto kayong Diyos, nasaan kayo? Wala na kayo sa aking kamay, napapunta kayo sa kaaway. No? Pinili nila na paniwalaan yung salita ng diablo kaysa salita ng Diyos. Kaya nahulog ang buong human race, ang buong mankind, kasama, na dami kay Adam, tayo kasama. Naging ama-amahan natin ang diablo. Lahat tayo are destined to hell. Pero gumawa ang Diyos sa paraan. The Son of God, God who created the heavens and the earth, the Lord Jesus Christ, the Word of God,
became a human being. Ang binayaran niya ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas, at ang solusyon ng Diyos, ang cure ng Diyos sa sakit ng kasalanan, para huwag na tayo katulad ng Diyos, is to be born again. Kaya kailangan tao, all people in the world must be born again kung gusto nilang pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Now, so itong faith nito ay nabaligtad. Ano ang faith? Faith is to believe that something good is going to happen. Kasama yan sa basic principle. And what is fear? You believe that something bad is going to happen. So makita nyo other side of the coin. Nung araw meron mga American coins, ibon, tao. No, magkabila lang sila, pero magkaiba sila itsura. Ibon yung kabilang piskay, tao. No? So parang ganyan din ang faith. Isang coin lang, the other side is faith, the other side is fear. Faith is a force, there is power in faith. No, faith is a force, there is power in faith. Fear is also a force, and there is power in fear. Kung ano yung pinaniniwalaan mo palagi, yun ang mangyayari sa iyo. No, whether it is good or blessing, you are operating under the fear of God, maganda, you will be blessed. Paano kung mag-operate ka, naniniwala ka that something bad is going to happen? You are now operating under the power of fear. And that fear will control your life, kasi yung fear niyan, ang gagamitin ng diablo, ng mga demonyo, to kill, to steal, and to destroy. Tandaan niyo mga kapatid, walang magagawa ang mga kalaban natin. Pero the moment na ikaw ay matakot, you are giving license to the devil and his demons to destroy your life. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, God has given us the spirit of fear. Fear is a spirit. Nagsisimula ang fear sa feelings, natatakot ka, emotion. Pero sooner or later, pag pinabayaan mo yan, at hindi mo ni-release, it will invite demonic forces. And that emotional fear will become a spirit of fear. Papasok sa emotion mo, papasok sa isip mo, and that fear will control your life hanggang sa magkaroon ng access sa Satanas to kill, to steal, and to destroy your life. Through sickness and disease, through poverty, through curses. Ganyan po ang nangyayari. So, there is power in faith and fear. Magkabilang pisngi lang yan. Kaya yung sinasabi ko, this faith na topic natin, hindi ito ordinaryo just to believe. Faith is a force, it is power. Okay, at ito galing sa Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang faith, siya may-ari nito. Wala sino man tao para pwede magkaroon ng faith sa puso niya alone. Hindi tayo pwedeng mag-create ng faith. Ang faith ay galing sa kaharian ng Diyos. Inire-release ng Diyos every time na merong tao na nakinig, naniwala, at tumanggap sa kanyang sinabi, sa kanyang salita. Doon nagsisimula na i-inject ng Diyos sa puso natin. Once we believe and receive His Word, magkakaroon tayo ng faith of God galing sa Diyos. That faith is a gift from God. Then, unti-unti, madidevelop. The more we act, the more we use our faith, starting from little things, hanggang sa ma-develop, ginagamit mo. Para bang nagbubuhat ka, nagsimula ka sa dumbbell, 5 pounds, naging 10 pounds na, naging 15 pounds, naging 21. Ngayon, barbell naman. Habang ginagamit mo ang barbell, sa iyong mga muscle, lalo kang palakas ng palakas, lalong palaki ng palaki ang mga muscles mo. The more you use our faith from God, injected into our hearts, the more it will become strong, the more magkakaroon tayo ng muscles sa spiritual life natin at muscles sa ating pananampalataya, hanggang sa ang ating pananampalataya magamit natin sa mga extraordinaryong nangyayari o extraordinaryong insidente, o meron kang request sa Diyos, kikilos ang Panginoon dahil nakikita niya meron kang malaking pananampalataya. Ayaw po ng Diyos na may maliit tayong pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, malalaki ang ating pananampalataya. Kaya si Peter lumubog sa tubig, napagsabihan ni Jesus, oh you, oh little faith, bakit ka nag-doubt? Ayaw ng Diyos ang maliit na pananampalataya.
Iba naman yung sinabi sa, if you have faith as small as a mustard seed, iba po yun. Saka natin paliwanag yung, hindi size ang pinag-uusapan doon, kundi like, kagaya ng mustard seed. Okay, now, so itong faith dito, galing sa Panginoon, katawag dito ay God kind of faith. Binigay ang Diyos po natin, hindi madamot eh. Binibigyan tayo ng Diyos ng God kind of faith. Hanggang sa ma-develop. At mamaya tuturo ko sa how to develop this kind of faith. Paspasan na lang po natin. So, ang ating scripture is Mark 11:22 hanggang 25. Pag-aaral natin yung sunod-sunod principle, how to apply the God kind of faith. No? Kaya sabi ko nga, maraming klase pananampalataya eh. Maraming klase. Sabi nga ni James, ang mga demonyo man, naniniwala rin may faith din sila, pero ligtas ba sila? Hindi. Nanginginig pa nga sila pag narinig nilang pangalan ni Jesus. Pero hindi sila saved. Bakit? Ibang faith yun. No? Hindi yung salvific faith, hindi yung faith of God. Okay, basahin natin ang Mark 11:22 verse 25. Verse 22, and Jesus answered to them, kasi ang pangyayari ito, dumaan si Jesus sa gutom, nakita yung punong igos, bilang tao, no? Naging tunay na tao siya, pero don't forget, He is God and God forever. Doon siya nagkataon tao, gugutom, napapagod, naglalakad, pinapawisan, ang tao talaga. He is 100% God and 100% man. Now, nakita niya yung fig tree, puno ng igos, may laman. Nung panahon na yung kasi matumal yung bunga. Pero in-expect na may bunga. Makita niya wala. Sabi niya, ay siya, huwag ka na magbunga. Puro dahon ka lang. Huwag ka na magbunga. Immediately, naluoy yung puno ng igos na kinurse niya. Natuyo. Nung balikan ng mga alagad, napadaan ulit sila doon. Nagulit ng mga Lord, yung fig tree na kinurse mo, natuyo from the root, pataas. Paano nangyari yun? At pinaliwanag ni Jesus, Mark 11:22, sabi ni Jesus, ganito yan. And Jesus answered and said to them, have faith in God. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Alam niyo ba, ang mga Greek scholars, yung mga mahusay Greek scholars, they all agree na ang tamang translations itong have faith in God is have the faith of God. Yes. Kaya sinabi have faith in God, yung mga translators yan, minsan hindi nila masikmura. Meron ba pananampalataya ang Diyos? Yung medyo mababaw, wala pang revelation about this topic, about this subject, faith. Ang naabot lang nila, alam nyo kasi, kahit gaano katalino kang tao, kahusay mong theologians, pag napag-iwanan ka ng revelation ng Panginoon, yung tinatawag yung progressive revelation, mapag-iwanan ka. Kagaya ng panahon Reformation, sila Luther, John Calvin, unang na-restore, ito yung panahon restoration, kaya sabi sa Book of Acts, na si Jesus babalik pag restored na lahat ng bagay. Pati mga doctrines at yung mga ministries ng body of Christ, ready na pang bumalik at ang kaaway gagawin tuntungan siya ng mga paa. Hanggang sa dumating ang restoration. Pag kumpleto ang restoration, Jesus is ready to come back. Hanggang sa ma-restore na lahat ng bagay. Nag-start yung restoration from Martin Luther, yung restoration na salvation is by faith, not by works. Then nasundan ng mga dumating na sila John Calvin, mga Anabaptist, na-restore yung baptism by immersion. Isa-isa na-restore, isa-isa. Ngayon, ang problema, kapag napag-iwanan ka doon sa century na yun, napag-iwanan ka doon sa panahon na yun, at ayaw mong pumalas, sa iyo, yun na lang ang tama. Ganyan nangyari sa mga Calvinists, kaya mahal si John Calvin. Hanggang doon lang. Ngayon, dapat mag-expand ka, maging malaw ka, at ang makita mo,
the revelation of God is progressive, hindi bigla. Hanggang sa dumating ang unti-unti inirestore ng Panginoon, 1950s, na-restore full blast ng anointing ng 50s, ano ba yun, evangelist, mga healing, evangelist, 60s, yung mga pastoral, mga method na magtinding pastoral ministry, at ang anointing ay malakas sa pastoral ministry, mga pamaraan, church growth, the 70s, ni-restore ang teacher, mga teachers, naglipa ng mga teachers ng mga mahuhusay, teaching the word of God with revelatory knowledge, And then 80s, ni-restore prophetic ministries, 90s, ni-restore apostolic ministries. Lahat ng yan, ay kaya ko sabi, ni-restore. Nandun naman yan, hindi naman nawawala. Ni-revive, nagkaroon ng restoration or revival. At ang mga doctrine, lahat bumalik na. Ay, panahon Reformation, inalis ni John Calvin ang ewan ko gano'n katotoo, kasi siya yung nag-alis ng mga healing miracles, inintroduce na, cessationism, at tuloy, naging dalawang klase ang Kristiyano, mga born again, may born again cessationist, may born again continuationist. Ang mga Pentecostal charismatic kami ay continuationist. We believe in the power of the Holy Spirit. We believe in the gifts of the Spirit. We believe na walang inaalis ang Diyos. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. There are 9 gifts of the Spirit. Speaking tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, wisdom, discerning of the Spirit, gift of faith, gift of healing, and gift of miracles. Wala naman sinabi sa Bible na inaalis ng Diyos yan . Sabi nga sa Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi tinatanggal. At sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, we have the testimony of Jesus. That is by Jesus na si Jesus, hindi tayo papagkukulangan sa anumang gifts hanggang sa siya'y bumalik. Hanggang siya'y muling mahayag. So the gifts, the operation of gifts, power of the Holy Spirit, na available sa body of Christ. A problem, mayroong group na cessationist na hindi tinatanggap, na pag-iwanan doon sa Reformation. Kaya ako siya sabi yun po, totoo, real talk lang tayo, wala tayo ina-atake, malaki ang advantage sa Kristiyano who believe, naniniwala na walang tinanggal ang Diyos. Ang nagtatanggal si Satanas, ang Diyos, nagbibigay, nagpapanatili. Mag-isa John 10:10, yun yung principle, the thief comes only but to kill, to steal, and to destroy. Ninanakaw yung jeeps ang church. But I come that you might have life and have it abundantly. Okay. Now, nung makita, balik tayo dito, let's dive into the topic, makita ng mga lagan, natuyo, ganito yan. Magkaroon kayo ng panampalataya sa Diyos. Sa original na sa Greek ay have the faith of God. Then Jesus explained to them what is that faith of God and how to use the God kind of faith. At ito na, itinuro ni Jesus, verse 23, for assuredly, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, I say to you, whoever says, ang sino man, walang exempted, ang sino man magsabi sa bundok na yun, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Sa Tagalog, itong ganito ang paggamit. This is the principle of the God kind of faith. Ang sino man magsabi sa bundok na yan, ano yung bundok na yan? It represents problems, it represents situation, it represents the things that we were asking from God. Maraming representasyon. Maraming representasyon. Nasabi, kung may bundok na problema, ang sino magsabi sa bundok na ito, may kakausapin yung bundok. Bundok ng problema, bundok ng sakit, bundok ng kawalan ng pera. Umalis ka dyan. At ako bilas ang Panginoon. My God shall supply all my needs. Kinakausap ang problema. Kinakausap, itinataboy. Kinakausap, sinasalita.
Because there is power in our words. The words of man has power. May power. Yes, Proverbs 18:21, ano sabi? Death and life are in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila ng tao. At ang sino man magsalita na gusto niya salitain, kakainin yung bunga ng kanyang sinabi. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. So kung ano yung sinasabi mo, yun yung mararanasan mo. Yun yung mangyayari sa'yo. Sooner or later, yun ang ma-experience mo. Yes. Totoo po yan. Ay, nako, even medical science, even mga even science, naniniwala na dyan. No? Meron niyang isang hospital sa, I think Mayo Clinic yata yun, na kapag yung ooperahan ay may fear, at lagi siya sabi, baka mamamatay ako, hindi nila operahan. Diyan ka muna. Magpakalakas ka muna para pagtaya. You might die. Science believe na kung ano yung sinasabi mo ay pwede mangyari sa'yo. Yes. Totoo yan. It's a principle eh. Tao tayo. No? Kita yung sabi sa Romans, yung mga taga-usig natin, yung mga umaaway sa atin, do not curse them, but rather bless them. Bless and curse not. But sinabi yun ng Diyos na yung mga umuusig sa atin, umaaway, nag-argablado, huwag mo susumpain. Kasi anak tayo ng Diyos. But rather, baligtarin mo, i-bless mo sila. We are children of light. We are children of blessings, not curses. Pakainin nyo inyong kaaway, sabi ni Jesus. Yeah, don't curse your enemies, but rather bless them. Kung hindi paano ba binibless ang tao? Kinakurse. Through words. Kung hindi totoo yung power sa words natin, sasabihin pa ba naman yun? Doon na lang sa Proverbs 18:20, napakalinaw ang salita ng tao. Sa dila natin, nakasalalay ang buhay at kamatayan. No? Don't make any jokes patungo sa words. Yung mga matatanda sa SM noon, yung mga senior, nasa round table noong isang fast food na hindi ka sasabihin. Ako minsan niyayaya, basta dito po kami, puro mga 70 years old, mga senior, sasaya nila. Kalain nyo naubos. Within a year, isa-isa namatay, buwan-buwan, sa isang linggo, 2 namatay. Alam mo yung ginawa nila? Ginawa nilang joke, biro, ang salita. Ano nangyari? Anong ginawa nila? Nakatuwa nila, yung isang kaibigan nila. Hoy, patay na. Si Carding, si Pari Carding, nakaburol sa bahay. Pasyalan natin, pinapunta tayo. Pagdating doon, hindi tugtugan, may party. Party matanda at birthday pala. Tawa na sila, hindi pala patay. Ginawa ng joke. Next, yung isa naman nilang miyembro, ay patay na raw si ano. Pagdating, buhay na buhay. Alam nyo, binigyan nila ng access sa Satanas to kill, to steal, to destroy. Isa-isa silang namatay. 2 kaagad yung namatay doon sa mall. Isa-isa naglalakad, yung isa inatake, umiinom ng kape doon sa round table. Magkasunod within a week, then within a month, halos maubos sila. At sumunod na, yung natira mga senior doon, ayaw na umupo sa round table. Ay, dyan na lang, ba't kayo nandyan dito? Ayaw namin dyan, dito na lang kami sa loob. At pinag-pray ko yung table. Dinilis ko yung curse, alis dyan, in Jesus' name. Kasi umupo rin kami doon. Nagkakape. So, totoo nangyari yun. At meron nga isang staff ng isang fast food din, dito sa Pablo. Nagkita-kits yung mga manager, no? Uy, happy. Bakante tayo ngayon. Swimming naman tayo, mamayang gabi. Sige, outing tayo. So, nag-date yung mga managers ng isang fast food. At picture muna, group picture. At niloko nila yung kasama nilang lalaki. Ay, di na mo, ang gwapo-gwapo.
Ang ganda tirika ng kandila. Oh. Oo nga, no? Nagkaisa sila. Ang ganda tirika ng kandila. No, sila nag-swimming ng gabi, nalunod, patay. Yes. There is power in our words. Bakit gano'n? Kaya pag negative ang sinasalita mo, it will come to pass. Pag positive at promises of God, it will also come to pass because you are now operating by faith. Eh pag negative, sa diablo yun, you are operating under the power of fear. Nangyayari yun because fear and faith, they are one. Fear is faith perverted. Kaya there is power in fear. At ginagamit niya sa Satanas. Na abuso. Pero same principle, meron. Galing yan sa faith, binaligtad lang ang faith. At yung pagkabaligtad niyan, because of the fall of Adam, nagagamit ni Satanas ang fear to attack people. So huwag kayong matatakot. God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Okay. Tuloy natin yung Mark 11:21. As sino man magsabi. Pumatas ka at mahulog ka sa dagat at hindi mag-alinlangan tungkol sa kanyang sinabi, ay tatanggapin niya ang kanyang sinabi. 3 times binanggit ang saying, 1 time ang believing. Ulitin ko. Was as soon as I say to you, whoever says, 1, to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, pananampalataya, 1 time, wag magilan sa kanyang puso, but believes, no? 1 time lang ang believe, that those things that he says, 2, he will have whatever he says. 3 beses binanggit ang saying, 1 time lang ang believing. Ngayon, ang mga modern churches nagtuturo, napakaraming believing, pero ayaw magturo ng saying, confessing, declaring the power of God's promises. No? Ngayon, ito, yung kagaya pag-aaral para tayo nagtuturo niya. That we have to teach God's people faith. At ang faith ay inirelease through our mouth, from our heart. Kung ano yung pangako ng Diyos sa ating puso, i-release mo lang sa iyong bibig. Say it, confess it, declare it. And it will come to pass. Kaya dito, sabi, sino magsabi sa bundok na yan? Dapat sige mapasubba ka. Kahit napaka-imposible, yung kalalagayan, yung problemang gabundok, o yung nakapaligid sa negative situations, o yung nire-request mo sa Panginoon para imposible, just believe. Just believe that God is a faithful God. Na kung yun namang hinihingi mo, nire-request mo sa Panginoon ay in line with the Word of God, walang masama. Ang pwede lang natin mga kapatid i-confess, hindi yung selfishness, hindi yung personal motive. Hindi mo pwedeng i-request, i-confess in the name of Jesus. I confess, magiging 3 ang asawa ko. Ay, hindi pwede kapatid. Kay Satanas yun. Pero pag sabi mo, I believe sa pangalan ng Jesus, nananampalataya ko, by His wounds, I am healed. Mangyayari ang pangako ng Diyos to heal us. Okay? So, let's inline our words with the Word of God. Ang pwede lang nating i-declare sa bibig natin ay yung pangako ng Diyos at yung mga salita na naka-inline sa pangako ng Diyos. Huwag kang lalabas sa perimeter ng promises of God. Magiging kulto ka. Kasi itong ganitong principle, ginaya ng New Age, ginaya ng Christian Science. Meron din silang power ng confession, positive confession. Gaya-gaya. Lahat ginaya ni Satanas. Healing, pati, kaya nga may antichrist, ginaya yung totoong Christ. Kung meron fake, meron kasi pinanggalingang totoo. Kaya huwag nyo i-identify itong teaching nito na New Age. Hindi ito New Age. Hindi ito Christian Science. Yung mga founder ng mga New Age, mga founder ng mga Christian Science, umuupo sila ng panahon ng araw nung itinuro ito. Then, nagsolo sila, itinuro nila ito, inangkop nila ito sa doktrina nila na kanila nilika at nagtayo sila ng cult church. Later on, naging cult sila. Yung mga founder ng cult churches, dati mga tunay na mananampalataya yan .
their heart were deceived. Nadaya yung puso nila, kaya nagtayo sila ng kanilang kakultuhan na church. At kung sino yung kulto, sila yung lumalaki, napakalaki. Kaya pagpalaki ng church, hindi po yan ang pamantayan. Si Jesus mismo ang nagsabi, malawak ang daan patungo sa kapahamakan, makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi pagbabatay yung dami. Although gusto ng Panginoon, paramihin tayo, both in quality and quantity, paramihin, palaki ng body of Christ, pero dapat may quality. It must practice Christ-likeness. It must become like Jesus in the flesh. Ang mga mananampalataya, maging kamukha tayo ng Panginoong Jesus. Okay. Now, pero first principle is ng God kind of faith is declaring words, declaring the promises of God. Okay? Tingnan nga sabi sa Job chapter 22, no? Verse 28. You will declare also a thing and it will be established for you. So light will shine on your ways, sa New King James Version. Yung iba naman, sa iba model, you will decide. Actually, sa Hebrew, isang idea. When you decide something, you will declare it. Halos isa. Kaya kung decide or declare, isa. Or confess. You will declare also a thing and it will be established for you. Anong pangako ng Diyos? Kapag nag-declare ka, may establish yan. Ano ibig sabihin by establish? Mangyayari. At if it's a good thing about the promise of God, masaya ka. Bakit? So light will shine on your ways. Naranasan nyo na po ba yun? Yung sa dadaanan nyo, tuwan-tuwa kayo, tagumpay, ang aliwalas ng paligid nyo, ang burden na wala, na-delivered ka, panalo ka, so light will shine on your ways, masaya ka. No? Bakit? Nangyari yung pagliligtas, nangyari yung victory, kasi dineclare mo. See? So, they always declare the promises of God at panalo ka. Do not declare problems. Do not declare sickness and disease. Do not declare the spirit of death. Do not invite demons. Pag sinabi mo, hindi na akong gagaling, forever ako may sakit, hindi na ako giginawa, lagi na lang kami ikaw sa buhay, lagi kami walang makain, lagi na lang napakamalas ng buhay, lagi na lang akong talunan, lagi na lang akong ganito, lagi na lang akong ganito. Lord, help me, tapat naman ako, tither naman ako, umaattend ako, nagba-Bible study, active ako sa choir, active. Lord, ba't ganito ang buhay ko, lagi akong, nahihirapan, walang pamasahe, at may sakit pa, at saka puro negative. No. Kapag sinabi mo yan, narinig yan ng Diyos. At kung ano yung pinipili mong salitain, yun ang mangyayari sa iyo. Buksan po natin ang Numbers. Sabi dito, sabi ng Panginoon kay Moses, kinausap ng Diyos si Moses, kasi ang titigas ng ulo ng Moses generation. Hindi nila ma-appreciate ang ginawa ng Diyos sa pagliligtas sa kanila sa kamay ng mapang-slave na Egypt. At doon, on their way to the promised land, murmur, complaining, Moses, dinala ba kami dito ng iyong Diyos para mamatay sa wilderness? Wala kaming pagkain. Wala kaming tubig. Puro complaining, murmuring. Wala silang pasasalamat sa Diyos na sila iniligtas. Ang bandang huli. Ang nangyari. Nagalit ng Panginoon. Naubos ang pasensya ng Diyos. Sabi niya kay Moses, sa verse 27, Numbers chapter 14, verse 27 and 28, How long shall I put up with this evil congregation who are grumbling against me? Sabi ng Diyos, I have heard the complaints of the sons of Israel, which they are voicing against me. No? Sa New King James ay, say to them, as I live. No? Say to them, as I live, says the Lord,
just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Sa New American Standard, say to them, as I live. Sabi mo sa kanila, ako'y buhay. At habang ako'y buhay, ibig sabihin, habang ako Diyos, declares the Lord, sabi ng Panginoon, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Kung ano yung sinalita nyo sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa inyo. Yun ang iaalaw kong mangyari sa inyo. And that generation dies in the wilderness. Itinira lang yung mga inosente, maliliit na bata. Yun ang inisper ng Diyos sa pinalaki at inalagaan ni Joseph de Caleb, tinuruan ng pananampalataya at pumasa at sila yung nakapasok sa promised land, the Joshua generation, victorious. Walang murmuring, complaining, tinestingan ng Diyos sa unang invasion nila sa walls of Jericho. Wala magsasalita, 7 days. Each day, sa loob ng araw, tigigisang ikot, each day. Ikotin ang walls of Jericho. At sa final day, 7th day, 7 beses iikot sa walls of Jericho. Ang lawak, no? Wala magsasalita. Abay, nakinig sila. Wala nagsalita. Hanggang sa marinig nyo ang hudyat. Saka sabay-sabay, sisigaw kayo. Doon pa lang sila sumunod. They followed the instruction of God. Tahimik sila, siper, at sabay-sabay sumigaw na nandun yung signal. And the walls of Jericho fell down, na-invade nila. First invasion, victorious. Bakit? Kasi nakinig sila sa instruction ng Diyos. Ang masunurin, naman ng palataya, tumatalo ng mga kalaban. We have our enemies, the devil and his demonic spirit. So our obedience has power to conquer the enemies. Kaya susundin ang Diyos. Kaya Moses, yung Diyos of generation, nakapasok yung Moses, hindi. Bakit? Puro negative declaration yung yung Moses generation. No? Nung pinadala nga yung 12 spies, dalawa doon si Joshua at si Caleb, bawat tribo, 12, tigigisang representative ng kalang barangay. Ang dalawa doon si Joshua at Caleb, sila lang ang dalawa ang nanampalataya. Out of those 12 spies, sila lang dalawa nanampalataya that they can invade the land because God promised it to them. Pinangako na sa atin yan. Ang binasihan nila, yung pangako ng Diyos, na binigay niya yung promise land, natanawan nila, pinatanawan sa kanila, ang gaganda, hitik sa buong kaya there were giants in the land na kailangan nilang talunin at lipulin at itaboy. Hindi sila makapalawa kasi malilit siya, sabi nila, size natin parang grasshopper lang, wala tayong laban niya. Yung 10, hindi na lang palataya, uwi na tayo, at inireport nila sa kanilang tribe, nakaw, may mga higante, hindi tayo makakapasok, gano'n. At trying hard naman, effort si Joseph Kell, pinagtatagal. Hindi, sila McDonald's sa atin. No, Big Mac yan, tinapay sila sa atin, binigay niya sa atin ng Diyos yung mga kalaban natin. Come on guys, let's invade the land. Hindi nangyari. Yung first generation, Moses generation. Bakit? Yung 10 tik-tik pinaniwalaan sa negative declaration nila na ang lalaki ng tao dyan, tayo parang mga grasshopper lang. Ang confession, declaration naman ni Joseph Caleb, hindi, sandwich yung mga yan. Pagkain sa atin yung mga giants na yan. So later on, ang nakapasok, after the Moses generation perished, ang nakapasok po, Joshua generation. Joshua generation. Kaya yung nakikinig sa Diyos, yun ang pagpapalait. Mga kapatid, hindi natin matatapos ito, no? Masyadong ginabi na tayo. So, tuloy natin next week, no? So, yung pagsasalita, pwede mo kausapin ang problema, pwede mong kausapin ang bagay-bagay. No? Si Jesus nga, di ba, kinausap niya yung storm, nature. Storm, huminto ka. Peace, be still. Kinausap niya. Sabi niya, ibig sabihin, kakausapin mo yung mga bagay-bagay. Ano, nagsisira? Si Jesus nga, kinausap yung bagyo. Yung problema mo, kausapin mo.
palayasin mo para umalis. Eh, sabi, turo ni Jesus eh. Eh, paano kung imbis na palayasin problema, winawalta mo pa, bakit lagi ako may problema? Bakit lagi ako may sakit? Bakit laging malas sa buhay? So, tinatawag mo yung mga bagay na later on, kakargahin niya ng espiritu ng mga demonyo at sila yung magpupuntahan to bring you poverty, sickness, death, killing, destroying. Yan ang hinihintay nilang chance eh. Yung magsalita ka ng negative, hinihintay nila yan. It will give them license to destroy your life. Kita niyo yung mga example na sinabi ko sa inyo. No? Nagkatotoo yun. So, you can speak to your problems. Huwag niyong tatanggapin, huwag niyo welcome. When you pray, ganun din. Mas maganda sa prayer eh. Huwag mo nang i-glorify yung problem. Sabi mo, Lord, may sakit po ako ngayon. Pero salamat po, you are my healer. Hindi mo dinenay ang problem, pero kiniklaim mo yung pangako ng Diyos. Lord, kami po walang pera. But your word said, my God shall supply all my needs according to your riches in glory in Christ Jesus. You confess the promise of God. Every time we declare the promises of God, something good, something great will happen. Blessings will come. Tingnan nyo, sabi sa Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall prosper in the thing whereto I send it, and it shall accomplish that which I please. Sa Tagalog, ipaparaphrase ko po. Ganon ang aking salita na iniwan ko sa mundo sa kamay ng mga alagad kong mapagkakatiwalaan, na kung saan ko sinugo ang aking salita. Kapag ito'y ibinalik sa akin ng aking mga lingkod, ibinalik. Paano mo ibabalik ang pangako sa salita ng Diyos? By declaring it to God. Kapag ito'y binalik mo sa akin, ito ay mananagana, it will prosper, mananagana sa lugar na kinaroroonan mo, na pinagsabihan mo, na pagbalik, na ibinalik mo sa akin yung pangako ko, ito'y mamumunga at magkakatotoo, mangyayari. It will prosper you. It will prosper in the thing or the places where I sent it. Kasi ibinalik mo sa Diyos. Paano mo may babalik sa Diyos ang kanyang salita? The Word of God is in our hands. The Word of God is in our heart. We have the Bible, the Word of God. Paano may babalik? From your heart, you believe the promise of God with your whole heart. Then confess it, declare it to God. Ibinabalik mo sa Diyos ang kanyang pangako. Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void. Hindi ito babalik sa akin na hindi nagbubunga. Ito'y magbubunga at magbubunga ng kaginawahan doon sa lugar na nagsugo o nagbalik sa akin. So, ikaw yun. At nasabi ng Panginoon sa Jeremiah 1:12, I hasten my word to perform it. Minamadali ko ang aking salita para ito'y papangyarihin. See? Then, tingnan nyo ang nangyari doon sa gusto nyo ng demonstration sa Old Testament, God kind of faith. Tingnan nyo sa Joshua chapter 10 verse 12 hanggang 14. No, ito yung napapalaban sila Joshua sa kainitan ng araw. Lulubog na yung araw. Pag naggabi, matatalo sila. Kaya, ang ginawa ni Joshua, I believe he was inspired by God, by the Holy Spirit to do it. Sabi sa verse 12, Joshua chapter 10 verse 12, 13 and 14. Then Joshua spoke to the Lord on that day when the Lord turned Amorites over the sons of Israel. Kalaban nila Amorites. And he said, and Joshua said in the sight of Israel, ito si Joshua, dinig ng mga hukbo ng Israel, Sun, stand still at Gibeon. Kinausap niyang araw, manatili ka sa Gibeon. And moon, at the valley of Ajalon. At buwan, steady ka rin dyan sa Ajalon. Kinausap niya yung nature.
Ang nangyari sa verse 13. So the sun stood still. Sinabi niya ito sa harapan ng Diyos. He declared it before God. And the sun stood still and the moon stopped. Huminto yung araw, huminto yung buwan. Alam niyo ba, may scientific explanation dyan. There were times daw, sabi ng medical science, hindi nila maintindihan, merong humaba ang araw. Natitrace na, humaba yung araw, nung araw, nung panahon na yun. At possible, ito yung panahon na yun, kakaiba, humaba yung araw. Kasi pag dumili, matatalo siya. And the sun stood still and the moon stopped until the nation avenged themselves of their enemies. Is it not written in the book of Joshua? And the sun stopped in the middle of the sky and did not hurry to go down for about a whole day. Isang araw na nadagdagan ng isang araw, ayaw bumaba yung araw. There was no day like that before it, after it, when the Lord listened to the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Pagka-partner mo ang Diyos sa ministry, sumusunod ka sa instruction ng Diyos, hindi ka rebelde, kapartner mo ang Diyos sa lahat ng oras, pararangalan ng Diyos ang lahat ng sasalitain mo. At pinakinggan ng Diyos ang salita, ang word confession or word declaration ni Joshua, huminto nga yung araw, huminto ang buwan. Nung time na yon, yun ang pinakamahabang araw. May record po mga science. So the Bible is true. Umaagni science. So mga kapatid, nagsisimula pa rin tayo, pero wala nang time. Lagyan natin part 2 next week. Nakaka-inspire po pag-aralan ang pananampalataya. God bless everyone. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Dalayan po namin, ma-share namin ito sa mga pastor, sa mga friends, kabag-anakan namin. They really need this revelatory message, Panginoon, from the Holy Spirit. At gusto pa namin matuto, lumago, lumakas sa pananampalataya. Teach us, Lord. Teach us to humble ourselves, to hear, to listen to your voice, to hear, to listen to your instruction, at maging masunurin kami ng mga anak ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa gabi ito. At yung mga may karamdaman, heal them right now in the name of Jesus. You sent your word and heal them. Yung mga nangangailangan financial, yung mga problems, in the name of Jesus, I speak to their problems right now. Answered prayer na in the name of Jesus. I declare prosperity, success, and victory sa inyong buhay. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in the name of the Lord Jesus Christ. So be it. Shalom. God bless everyone. Friday po ulit, part 2.